Hello mga B! So eto na nga, kasalukuyan kaming pababa ng Mount Kupapay papuntang Maligkong Rice Terraces. Kanina, kami ang naunang dumating sa summit at kami rin ang unang aalis. Bakit? Kasi naman, adventure calls and we're ready to answer. Kasama ko si Camille, John at Val at of course ang star ng show, si Tyra the Gold Miner. Si Tyra sa tingin ko ay isang Jack Russell Terrier dahil sobra niyang bibo. Alaga siya ng tour guide namin at kasama namin siyang mamamasyal sa hagdang-hagdang palayan. Kanina, nung paakyat pa lang kami, halos wala kaming makita dahil sobrang dilim. Pero ngayon, wow! As in sobrang wow siya. Ang daming vibrant colors ng nature. Lahat ng shades of green ay narito na. Plus, yung quality ng hangin, grabe ibang klase. Dalisay at busilak parang kalooban ko. Charing, napakalinis ng hangin dito. Tapos may halo pang amoy ng pine leaves at basang lupa. It's like a natural energy drink. Nakaka-high. Ganito yung gusto kong amoy. Kaya super deep breaths ako habang bumababa. Alam mo yung feeling na parang nagre-reboot yung soul mo? Ganon. Ang saya ng trail kasi sa wakas kami na lang. Most of the tourists stayed at the summit, busy with their photo ops and TikTok dance challenges siguro. Pero kami, chill lang. We set our pace na walang pressure, walang pila-pila, at walang ibang maingay kundi ako lang. Perfect timing pa kasi ang daming photo-worthy moment like pine leaves na covered ng morning dew at iba't ibang klase ng mga halaman. May nakuha nga akong artsy shot na parang pang postcard. Si Tyra naman, all energy as always. Minsan bigla na lang siyang mawawala sa trail para mag-explore on her own. Sobrang dora ng asong to, kaloka. Habang naglalakad pababa, si Kuya tour guide namin sobrang daming trivia. Every time na may makita siyang bagong plant, parang nagiging instant discovery channel narrator na nagngangat-ngat ng MoMA. In fairness, ang dami niyang alam about medicinal plants na endemic sa area nila. Sabi pa nga niya, yan, nakakagamot yan ng sipon. Kami naman, kuya baka pwede rin sa broken heart o kaya gamot para sa sakit sa bulsa. Chariz. Tapos na-realize namin, wala na naman si Tyra. Pero kalma lang si Kuya Guide. Sabi niya, sanay na siyang ganun yung aso niya. At kaya naman daw niyang umuwi mag-isa. Kaya no need to worry. Ang galing diba? Pero it got me thinking, maybe getting lost is not such a bad thing after all. Okay rin yung minsan naliligaw tayo ng landas. We need to feel lost to find ourselves. Naks, drama yarn. Pero totoo, di ba? Habang naglalakad kami pababa, nadaanan namin yung part ng forest na parang brown at malungkot. Sabi ni Kuya, may forest fire daw dito a few months ago. Sobrang heartbreaking kasi kitang-kita talaga yung pinsala ng apoy sa mga puno at halaman. Pero nakakabilib din at the same time kasi kahit nasunog na yung area, may mga sumisibol na new plants na ulit. Nature always wins. Nakaka-inspire na makita kung paano mag-recover ang nature kahit gaano pa siya nasaktan. Parang tayo lang, di ba? No matter how hard life is, better days are sure to come. Finally, after 45 minutes of walking, narating na namin yung view spot ng Maligkong Rice Terraces. Grabe! Kahit may mga clouds pa, nasisilip na namin yung vastness ng terraces. Sabi ni Kuya, maghintay lang daw kami kasi worth it yung patience namin. Parang sa buhay ulit, di ba? Yung mga best moments kailangang hintayin because anything truly worth having is worth the wait. Almost an hour namin hinintay ang pag-grand reveal ng Maligkong Rice Terraces at nawawalan na kami ng pag-asang magka-clearing. Nature has a way of humbling you down kasi kahit anong pilit mo, kung ayaw kang bigyan ng clearing, hinding-hindi mo mahahawi ang mga ulap. Kaya samahan nyo kami sa next video para malaman kung mapapasyalan ba namin ang Maligkong Rice Terraces o uuwi kaming luhaan. Yun lang.